Solve for the deflection at C and D. And the slope at A and E. Using area moment method or moment AMM tawag ko dyan, area moment method. Yung iba, moment area method. Ma'am, na iba-iba naman. So, dito, saan kayo magpifix? A, B, C. A. Para po C na nagdadagdag. Sa ulo, magdadagdag. Pwede ka naman hindi magdagdag. Sa C na lang. So, actually, kapag may mga hinahanap na mga deflection, dun na kayo sa Kunyari, deflection at C. Much better dun kayo mag-fix. Sa C. Lalo na pagka may nakadikit na loads. Kalma, no? Okay, so first, ano yung una yung gustong gawin? Yung point load, yung reaction. So, upward. Ay, Barbie. At aangat tayo ng 22.5 times 5. 112.5. Ito, yung kabila naman, tataas din. Tama? Tama. This is 22.5 din times 5. Uniform distributed load. Na-imagine, this is... Tapos dito yung 15. No? So, this is 15 times 3. And then, ang formula nito, second degree yan, WL squared over 2. So, magkano W? 10. Dapat pala magkapantay, no? Hindi ko naman ako maarte. Basta makita ko lang naman na may value yan. So, this is positive area. Positive, negative, negative. And, dito sa area moment method, dapat medyo maganda din yung imagination nyo. No? Imagination mo ang limit. So, dapat, alam nyo yung elastic curve ng siret. No? Elastic curve. So, pagka na ganyan na beam, tama ba? Ganyan yung magiging deflection. No, yan yung elastic curve. Tapos, ano yung gusto nyong gamitin? Saan kayo gagawa ng tangent? So, gagawa kayo ng tangent line at A. Ay, pangit. Kahit sa A or E. Pwede kayo sa A or E. Ayan. So, this is the tangent at A. Okay. Na-imagine na, nakikita. Ito, anong point to? Si C downward. Ano to? This is the deflection. This is the Y at C. Nasundan? And then, vertical deflection. Ito, ano naman to? Y at D. Okay. Tapos, di ba ang sabi natin, ano daw yung vertical displacement nung simula dun sa elastic curve hanggang dun sa tangent at A? So, di ba ito ay, ang tawag natin dito sa part na to ay, this is the tangent deviation of C with respect to A. Naalala? Di ba yung tangent? Simula dito sa D, ano naman to? This is the tangent deviation of D with respect to A. And then, simula dito, elastic curve pa rin naman to, di ba? Ito, this is the tangent deviation of E with respect to AT. Wag yung tangent deviation of E with respect to E. Yan. Dito yung sa kabila. Ito yun. Kunyari, ito yung tangent line, tapos ito yung the tangent deviation of A with respect to E. Ayan. Trial and error yun. Diba? Trial and error. Whew. Okay. So, ngayon, may nakikita tayong triangle, tama? Ano yung mga nakikita nyong triangle dyan? Medyo madami sila. Diba ito siya? AE, tsaka
Di ba nakita yun dito? Ito yung triangle na to. Ayan. So, ito, this is the theta at A. Tama? Theta A. Theta A. And then, ito, ano yung distance nito? This is the tangent deviation of E with respect to A. Ito, yung height nito, ano to? YD. That is YD plus CDA. tangent deviation of D with respect to A. And then ito YC, Plus ACA. tangent deviation of C with respect to A. And then ito 5 distance, 3, 2. So ayan, pwede tayo mag-ratio and proportion dyan. Mamaya gagamitin natin yan for our ratio and proportion. Tapos, kaya ako tinuturo yung area moment, siya lang kasi yung sa lahat ng method, no? Specific na method, siya lang yung may tangent deviation na theorem. So, may nakita kasi ko, parang mga passwords yon. Ang tinatanong, deflection din. So, tatlo siya. Pero ang tinatanong, unang tanong, what's the tangent deviation of D with respect to A? Kasi sa tangent deviation with respect to A. And then, what's the maximum and then the deflection at that point. So, sabi ko, hala, kung hindi ko alam yung area moment, dalawa, hindi ko masasagot. Yung isa, masasagot ko kasi DDIM ko. Kaya, dapat familiar din kayo sa tangent deviation. Minsan may specific question. Nyari, binibigay ng problem. Tapos yun yung tanong. So, automatic, ang gagamitin nyo, area moment. Kasi hindi masasolve ng DIM yan or ng iba pang method. Yung tangent deviation. Dahil si AMM lang yung makakapag-solve ng tangent deviation na method. No? So, ano-ano yung mga kailangan natin? Una, kailangan natin ng tangent deviation of E with respect to A, tangent deviation of D with respect to A, and then the tangent deviation of C with respect to A. So, how to solve for T? Tangent deviation of E with respect to A. Ang sabi dun sa theorem natin, Over. the 1 over EI multiplied by the area under AE, no? Multiplied by the centroids from point E. Nasundan? O, di ba ito yon? TEA, o, tatandaan niyo yung formula, TEA. So, kung TEA, that is equal to 1 over EI ng area between AE and then ang centroid niya from point E. Ayan, tandaan nyo, kung B to, magiging B. And then, AB yung area, no? Sundan, nalala yung formula, no? Huli yung... Dati dyan ako litong-lito, hindi ko alam kung saan ako nagmo-moment, nagsicentroid. So, palatandaan ko na lang kung sino yung una, dun ako magmo-moment. Okay, alisin nga natin to. Nakaharang. Lipat ko lang yan. Centroids from point E. So, asan yung E natin? Walang matutulog, no? Dito, ano to? Crucial to, crucial. So, ito yung point E, no? So, papaikutin natin yung, ilan yung area? Ilan yung moment area? 4. So, unahin natin, 1 over EI. Yung area 1, yung triangle na to. Para ka lang magsicentroid, dito ka magmo-moment, no? So, una, ang area nun ay 1/2. Ang base natin ay 5. Ang height ay 112.5. Ano yung centroid niya from point E? Dito. Diba ito 5 over 3 to? Tama, 1/3 ng 5 plus 5. So, that is 5 plus 5 over 3. Tama, mali. Tama. Plus, may isa pang triangle. Ito naman. 1/2. Ang base natin ay 5. Ano yung height? 112.5. Ano yung centroid niya? From point E. 2/3 ng 5. Perfect. Ang galing. Next. Anong ay puke? Nasaan? Uy, talaga na rin. Minus area nito.
Daming sinabi. Ang area niyan, 1/3 ng 3 times 45. Ano yung centroid niya? Hindi, 1/4. Di ba ito magiging 1/4 ng 3? Tama? Or 3/4. 5 plus 3/4. Minus, itong area ng triangle. So, 1/2 by 3 by 45. Ang centroid niya, Simula sa E. di ba ito 2/3 ng 3? 2/3 plus ano? Magkano yung 2/3 ng 3? 2. 2 plus 2. Magkano yung tangent deviation of E with respect to A? Pagka nahihirapan sa calcu, i-type mo muna to, isa, plus, isa, minus, eto, minus to. Pagka hindi kasya, pwede magawa ng paraan. No? Sige na nga ako na mag-calcu, dami. 0.5 times 5. Nagmamadali nga tayo, baka mamaya may sumabog dito, eh. Kasama mo yung 1/AI. Ay, hindi pa. Ano lang, constant naman natin yan, no? Times 3 times 45 times... Hindi naman ito pinapanood ng mga ano, Sino? nang nakakataas. Ayaw. 2 to? Perfect. 75. Sabi sa inyo, may kay 75 eh. So, yan na yung sagot. Hindi pa, TEA pa lang yan. Di ba ilan pa yung kailangan natin? Si TDA, TCA. Ganon. Isa-isa. So, mamaya, pag umamamit naman tayo sa D naman tayo makuha ng inertia. Mula sa D. Teka lang, kalma. Pangatlo isang kasi. Grabe. Ulo ko lang ito. Ang haba ng DIN. Actually, ito yung pinakaayaw nila sa lahat. Di area moment. Pero may isang batch na gustong-gusto nila yung area moment. Kasi gamay na gamay nila yung centroid. Kasi kitang-kita na doon nila. Sabagay. Di ba? Parang ganon. Next. Tangent deviation of... Oh my God. Pinakaayaw ko ang TDA. Sobra. Kasi hanggang dito lang yan eh, di ba? Oy, trapezoid, madadagdagan pa na isang area. Diyos ko, Lord. Kailangan mong kunin yung height nito. Ano yung height niya dito? Ratio proportional. Bali, ano yung 22.5 times 5? Di ba this is 2, 3. 22.1. Di y over 2 is equal to 112.5 over 5. So, magkano yung y? 45. TDA, tall, dark, and handsome. Ano? Handsome. Kapampangan eh. Ano tall, dark, and ansya? Okay. First, makinig. 1 over EI. Okay, unahin natin ulit itong nasa taas. So, that is 1/2 by 112.5 multiplied by 5. Ang centroid niya from point D. Ano yung centroid niya from point D? That is 3 plus 1/3 ng 5. So, 3 plus 5 over 3 plus, Diyos ko, dalawang trap. Paano nyo hinahati ito? Pag ganon? Wag na, pag ganito na lang. May easy formula pa yata. Tama? Di ba? Pwede mo yung dalawang triangle. Wala nakita yan. Turo ako trapezoid ng ganyan. Plus, unahin natin tong area nitong nasa taas. That is equal to 1/2 multiplied by the base. Ang base niya is, eto din yung base niya, 3. Ang height niya ay 112.5.
5. Ang centroid niya, simula sa vertex, di ba? Pag ganito yung triangle niya, no? So, this is 2/3 ni 3. So, magkano 2/3 ni 3? 2. Plus, itong triangle naman na to, 1/2 ng 45 by 3. And then, ang centroid niya, this is 1/3 ni 3, which is 1. Minus yung spandrel. 1/3 ng 3. Ano yung height? 45. Ang centroid niya ay 3 plus, ito, di ba 1/4 ni 3. 3/4. Minus yung triangle, 1/2 by 45 by 3. Ang centroid nito ay 2/3 ni 3, which is 2. Okay, magkano si TDA, tangent deviation of D with respect to A? 1413.5. Wow, nagmamadali. Magkano? 3.8? 3.8? Isa na lang sana ako yan. 386 point? Same kayo? Hindi, baka mali. Sa'yo, Celino? Nasa 1.4 dapat to. Sayang. 1.4 1.75. over Flowers. flowers. Isa pa. Isa pa, last na. Sige. Hindi pa, medyo malayo pa tayo. Grabe, apat na problem na ganyan, ano sir? Nakapangalawa pa lang tayo. Tangent deviation of ano naman tayo? C over A. So, sa tangent deviation of C over A, ano ba't ako minsan? Yun! Hindi madali yung sa CEO na 1 over E. Hindi tayo uwi dito hanggang di ako full charge. Asan na yung cellphone? 1 over E ay times M. Panalo sa legal. Parang ano? Tapangyari siya. Sabi kasi yung hindi daw uuwi. Tayo. Dalawa na lang kung area. Okay, so magkano si TCA? Saan tayo magmo-moment? Sa C, di ba? Dalawa na lang. Dali na. So, 1 over EI, Like na like. that is equal to 1/2 ng 5 by 112.5. 112 nga ba? Ano yung centroids niya? 5 over 3 minus 1/3 ng 3 by 5, 45. And then ang centroids ay 4 over 3 over 4. Tama ba? 1/4 ng 3. So, magkano si tangent deviation of C with respect to A? 435. Yes, magkakamukha na sila. Okay. Punta tayo dito. Punta? Anong punta? Copy. Yan na. Makukusolve nyo na si YC and YD. So, using ratio and proportion, di ba, ang ratio and proportion natin dyan, the tangent deviation of E with respect to A divided by 10, tama, is equal to YC plus the tangent deviation of C with respect to A divided by 5. Na equal din yan kay YD plus the tangent deviation of D with respect to A divided by 8. Substitute nyo si Thea. Ano yung value ni Thea, sir? 2283. 175. Oo. Over 10 PI. Equals si YC over 5 plus TCA. Magkano si TCA?
435 over EI. So, simplifying, so magkakaroon ako ng 2283.75 times 5 over 10. So, magkakaroon ako dito ng 1141.875 over EI is equal to YC minus 435 over EI. So, magkano ang YC? Minus 435. 706. 871. Sir, pwede bang hindi natin muna isama yung EI para hindi tayo malito? Kung mag-ratio and proportion na lang natin na walang EI. Paano ka nalito dyan? Check. Hindi, kumakain sa EI. Pwede naman, kaso baka maano nga. Pero kita mo naman siya, di ba? O cross multiply EI. Parehas naman silang denominator EI. So, pag minus naman. Di ba kasi magkaiba nga yung area nung isa, inertia nung isa, moment. Hindi ko nga pagka press button na Next. Ito din yung sagot natin doon, di ba? Kaso negative nga lang. No? So, kapag positive yung nakuha nyo, ibig sabihin tama yung assumption ng elastic curve nyo. No? Yun lang kapag positive. Yan din nakuha natin sa YC. Then, for YD, palitan lang natin si tangent deviation of D with respect to A ng 1413.75 over EI. So, cross multiply. So, magkakaroon tayo ng 2283.75 times 8 over 10. 1827 over EI equals to YD plus 1413. So, magkano si YD? Minus 141. 413 point. Yan din natin nakuha natin nun. Sir, bakit sinasabi nyo na kaya yung deflection? Ganito kasi yon. Ang mangyayari, assume natin na nandito. Ibig sabihin, yung slope kasi dito sa baba, diba sabi natin sa maximum deflection, slope 0? Ibig sabihin, yung theta, kunyari E, yung point E na lang natin yung maximum deflection. Yung theta AE, area between AE, dapat equal yan dito sa theta A. Kasi horizontal to, tapos horizontal yan, so yung angle nito, equal. Therefore, yung distance x natin na to, kukunin natin yung area between this area, tama, equal natin sa 0. Tapos, ang problema niyan, naka-SPP ka pa dyan, no? So, kung ito ay distance x, so ito ay magiging x minus 2, tama? Tapos, by ratio and proportion, ay hindi siya ratio and proportion, SPP na yung tawag, square property of the parabola. Kasi nasa parabola siya, di ba? SPP. Magagamit niya yan sa hydraulics, SPP. Kadiri. Okay. Paano yung slope? So, yung slope, di ba ito si theta A? So, using the tangent theta, so the tangent of theta A is equal to the opposite, that is TEA, tangent deviation of A with respect to A divided by 10. So, kapag dito, nag-tangent ka ng angle, no? Sa math, kapag nag-tangent ka ng very, very small angle, no? So, the tangent of theta A, kapag a very, very small number is also equal to theta A na. No? So, hindi mo na siya itatangent. So, TEA is equal to, magkano TEA? 1141.875 divided by, hindi, 2283 pala, sorry. 2283.75 divided by 10. Therefore, ang tangent A, ang theta A na natin ay
2 to Point. 8.375 over EI. Ito din yung sagot ata natin sa theta A. So, bakit naging positive, no? Tama yung slope natin, decreasing, no? Sir, paano si theta B? Sa kabila yon. Ay, buhay pa pala si Aldrin. Nakita ko si Aldrin. Buhay pa pala si Aldrin. Para sa dito ngayon. Sir, paano pagka dito, edi kunin lang natin yung theta AB. Sir, ang hirap naman nun. Edi gawin nyo, ito na lang. Pag ginuha nyo yung tangent nito, di ba magta-tangent ka dito sa E? No? Di ba yan yung magta-tangent? So, yung angle between this is the theta AE. Tama? The angle between the two tangent. That is theta AE. Okay. Drawing ko lang ha. Di ba ito si tangent? Ayan. Di ba ito yung tangent at B, tapos meron ka dito tangent at A. So, yung angle between this is theta AE. Tapos, yung horizontal, kapag gumawa tayo ng horizontal line dito, AE over theta. di ba ito, ano yung angle natin dito? This is theta A. Tama? Yun yung na-solve natin kanina. From the horizontal, yung slope nito, theta A. Ito, ano yung angle nito from the horizontal? This is theta E. Therefore, this is theta E. So, to solve for theta E, Theta AE minus theta. is equal to theta AE minus theta A. So, sir, paano kukunin si theta AE? Theta AE. Si theta AE, that is, yun yung area under the curve, under the points AE, no? So, anong gagawin nyo? Copy nyo lang. E di, kunin mo lang yung area, tanggalin mo yung moment arm. Diba? Kukunin mo lang yung moment, tanggalin nyo lang yung moment arm. O, yan yung moment arm niya, tanggalin nyo lang. Ito yung mga area, no? Masasolve nyo na si theta AE. Minus sa theta AE. Tama. So, magkano si theta AE? $450 ba? 450 over EI. To solve for the theta E, that is equal to 450 over EI minus 228.375 over EI. 1.625. So, ano yan? Ibig sabihin yan, tama lang yung convention natin. Tama, 221 tsaka 228. Tumama kaya. Sino may lecture na printed? Print nyo na nga yung lecture natin para magandang tignan. Basta ba wala nang plates na rin. Print mo na lang. Ayan, 221 tsaka 228. Tama naman. Oh, di ba? At least meron tayong Pero basics. yan, kaya lang negative ka naman. Kasi yung direction dun sa yung direction sa DIM is decreasing and increasing. Dito naman, tinatama kasi natin yung sign convention natin. So, ibig sabihin, alam na natin na pag ganun yung slope niya, tapos yung isa pataas. Pero tama pa rin naman yan. Tatanggapin ko yung parehas. Yan, tapos na yung problem. Ilang minutes?